Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andres. Walang eksaktong taon, probinsya ng Guimaras. Pasensya na kayo kung sa pagkakataong ito tatanggihan ko ang pasyente. Aminin ko, hindi sapat ang kakayahan ko para tulungan siya. Masyadong malakas ang nilalang na gumagambala sa kanya. Wika ni Mang Nestor. Kung ganun, bakit ka naging manggagamot? Hindi ka naman pala nakakapagpagaling. Makaalis na nga lang. Doon na lang tayo magpunta sa kabilang bayan. Wika ng babae na ang pangalan ay Melba. Ito ang karaniwang eksena sa tahanan ni Mang Nestor. Kilalang manggagamot at manghihilot sa kanilang lugar. Matagal na itong nanggagamot. Ngunit aminado ang matanda na limitado ang kanyang kaalaman pagdating sa mga sakit. Lalo na ang may gawa nito ay mga engkanto. Binata pa lamang, tinuruan na siya ng tiyuhin sa panggagamot. Mabilis natuto si Mang Nestor. Ngunit sa kasamaang palad, maagang namatay ang maestro kaya hindi nito naituloy ang pag-aaral. Dinala din ng matanda ang kanyang mga aklat, libreta sa hukay dahil hindi ito sigurado kung magagamit ng maayos ni Mang Nestor ang mga kaalaman na nakapaloob dito. Gayunpaman, ginampanan ng matanda ang kanyang tungkulin. Sinalo nito ang pagiging manggagamot. Kung simpleng hilot lang ay nagagawang gamutin ng matanda. Ngunit kapag may kinalaman na sa mga elemento, inaatrasan niya ito dahil sa kakulangan sa kaalaman. Nagpasya din si Mang Nestor na magpahinga. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, marami pa rin ang lumalapit sa kanya at nagpapagamot. Hindi matanggihan ng matanda ang mga ito, lalo na kapag sinasabing wala silang pera para ipangbayad sa ibang manggagamot. Ngunit nagbago ang lahat nang magpasya ang matanda na umalis sa kanilang bayan. Walang kamalay-malay ang mga kaanak kung saan ito nagpunta. Pinili ni Mang Nestor na lumayo at pumunta sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nang mga sandaling ito, pagod sa paglalakad ang matanda at dahil sa lakas ng ulan, napilitan itong makisilong sa isang lumang bahay. Inakala ni Mang Nestor na walang nakatira sa kubo, kaya diretso itong pumasok. Nagulat si Mang Nestor nang makita ang isang matanda na nakaupo sa harapan ng siga. Napakalakas ng ulan. Halika, maupo ka nang mapatuyo yung kasuotan mo. Wika ng matanda. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi nakita ni Mang Nestor ang itsura nito. Medyo madilim din ang paligid, gawa ng malakas ang ulan at papalubog na ang araw. Maraming salamat ha. Pasensya na kaibigan kung basta na lang ako pumasok sa bahay mo. Ang akala ko kasi walang nakatira eh. Ayos lang. Hindi rin naman sa akin ang bahay na to eh. Alika, saluan mo ko sa inihaw na kamote at mainit na salabat. Pasensya ka na, wala akong dalang asukal. Wika ng matanda. Naupo si Mang Nestor sa tabi nito. Inabutan siya ng tasa na gawa sa buho ng kawayan. Walang pagdadalawang isip na hinigop ni Mang Nestor ang mainit na laman ng tasa. Nga pala, Abraham ang pangalan ko. Eto, kakaluto ko lang ng inihaw na kamote. Kumain ka. Halatang pagod ka sa mahabang paglalakbay. Saan ka ba pupunta? Ikinagagala kitang makilala. Ako naman si Nestor. Hindi ko alam kung saan ako tutungo eh. Naghanap ako ng lugar na matutuluyan. Eh sa edad mong yan, hindi ka na dapat naglalakad ng malayo. Bakit ka ba umalis sa iyong tahanan? Mahabang kwento kaibigan. Sabihin na lang natin na kailangan ko ng katahimikan sa buhay. Yan
lang naman ang hiling ng mga gaya nating matatanda. O siya, magpahinga ka na muna. Aba, 6:00 na yata ng hapon. Kailangan ko na magdasal. Nagbuklat ng dalang bag ang matanda. Inilabas ang mga kagamitan. Sa nakikita ko, isa kang taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Ang mga aklat at medalyong dala mo, ginagamit yan sa panggagamot, tama ba ko? Oo, kaibigan. Ngunit isa kong bigong manggagamot. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako malis sa aming bayan. Walang bigo sa larangan ng espiritual na karunungan, kaibigan. Hindi mo lang ito napag-aralan ng tama. Maaari ko bang tignan ng iyong libreta? Inabot ni Mang Nestor ang kanyang libreta sa matanda. Sa isipan nito, mataas ang kaalaman ni Tatang Abraham sa lihim na karunungan. Batay sa kilos at pananalita ng matanda. Matatas ito sa pagbigkas ng mga salitang Latin at laking gulat ni Mang Nestor nang malaman ni Tatang Abraham na kulang ang mga dasal sa kanyang libreta. Kulang ang mga dasal na nasa libretang ito. Puro simula lang. Wala kong nakikitang saysay sa mga dasal. Sino nagturo sa'yo? Matagal nang patay ang taong nagturo sa akin eh. Tama ka, hindi nga kumpleto ang aking mga aral dahil isinama niya sa hukay ang karugtong ng mga libretang hawak ko. Tama ang ginawa ng iyong maestro. Itinuro niya sa iyo ang panimula at mga simpleng pamamaraan. Hindi niya binigay ng buo dahil kampante siyang kaya mo itong duktungan at lamanan ng panibagong kaalaman. Pero matanong kita, anong ginawa mo? Ginamit ko ang mga tinuro niyang kaalaman at yun lang din ang pinagkukunan ko ng mga dasal at orasyong ginagamit sa panggagamot. Nakatulong naman ba? Hindi eh. Kaya nga nagpasya ako na huminto. Dahil sa katagalan kong nanggagamot, hindi ko pa rin magawang magpalayas o pumuksa ng mga elementong sumasapi at nanggagambala sa mga tao. Talagang hindi gagana ang mga dasal mo dahil walang mga susi. At yung mga gamit mo, hindi naman sakop para sa mga dasal na ito. Sus Mariosep, ano bang pinagagawa mo, Nestor? Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong pag-aralan ng mga dasal na yan. Gawa na, hindi ko alam kung paanong duduktungan ang mga tinuro sa akin. Hindi mo alam o natatakot ka lang? Hindi ako manggagamot, ngunit may kaalaman ako sa mga ganitong bagay. At dahil pareho naman tayong walang pupuntahan, bakit hindi ka nalang sumama sa akin nang sa ganun maturuan kita? Sa palagay ko huli na ang lahat para dyan eh. Matanda na ako. Kung minsan, makakalimutin na. Walang pinipiling edad ang paglilingkod sa Panginoon. Sigurado kung alam mo mga bagay na yon, kaya wag mo kong bigyan ng ganyang dahilan. Ito ang naging simula ng muling pag-aaral ni Mang Nestor sa lihim na karunungan. Sa tulong ni Tatang Abraham, mas naging malawak ang kaalaman nito tungkol sa mga dasal. Nagagamit na din niya ng maayos ang mga tangang kagamitan. Ilang buwan pa ang nakalipas. Tila na nariwa kay Tatang Nestor ang lahat. Muli nitong inaral ang mga turo ng kanyang tiyuhin hanggang sa nagawa niyang duktungan ang mga dasal na iniwan nito at nagamit ang mga susi. Mukhang marami ka nang natutunan. Ang kailangan na lang gawin, ilapat ito sa totoong gamutan. Alam mo Manong Abraham, hindi ko alam kung tatanggapin pa ba ako ng mga tao sa amin. Matagal na panahon na akong nawala eh. At sa palagay ko, nakalimutan na nila ako. May ilang nakalimot, pero may ilang nakakaalala sa ginawa mong tulong sa kanila. Ngayon, sila ang gamitin mo upang makilala ng mga tao ang bagong Nestor. Nga pala, dalin mo ang tungkod ko. Inabot ng matanda ang tungkod na gawa sa kawayan. Simple lang kung titignan. Ngunit may mga nakaukit na dasal sa bawat buho nito.
Paano naman po kayo? Hindi ba mahalagang tungkod na ito? Kaya ako nga binigay sa'yo ang tungkod dahil mahalaga ito para sa akin. Ngayong tapos na ang tungkulin ko, oras na para ipasa ito sa mas nangangailangan. Anong ibig mong sabihin? Huwag nang maraming tanong. Umalis ka na. Siguradong nag-aantay sa'yo mga kaanak mo. Nilisan ni Mang Nestor ang lugar. Muling bumalik sa kanyang tahanan. Walang pumansin sa matanda. Habang naglalakad ito sa daan, maliban na lang sa aso ng kanyang kapitbahay. Hoy Kambang, ano ba't ang aga-aga? Kaul ka ng kaul dyan. Sino ba? Mang Nestor, ikaw ba yan? Saan kayo nang galing? Alam mo bang pinaghanap ka ng mga tao dito sa atin? Oo Andres, ako nga ito. Nagliwaliw lang sandali sa malayong lugar. Kalokohan niyang sinasabi mo. Paanong hahanapin ng mga tao ang kagaya kong matanda? Maniwala ka man sa hindi, Manong. Marami ang naghahanap at nag-aalala para sa'yo. Halika, sasamahan kita sa inyo. Tignan mo nga yung itsura mo. Para ka ng ermitanyo. Ang haba na ng buhok at balbas mo. Huwag mong alalahanin ang itsura ko. Wala namang papansin sa akin eh. Pag-uusap ng dalawa. Habang naglalakad sa kanilang pamayanan, isa-isang naglabasan ang mga tao sa kanilang bahay upang tignan kung sino ang kausap ni Andres. Nagulat ang matanda dahil isa-isang lumapit sa kanya ang mga kapitbahay upang mangamusta. Ang ilan ay nagdala pa ng lutong pagkain upang makakain ng matanda. Kalaunan, nagdatingan ang ilan sa mga parokyano nito, ang mga nagpapahilot. Magpapahilot kayo? Nako, sa tagal kong nawala, baka hindi ko na alam ang gagawin. Mabuti pang sa iba na lang kayo magpunta. Wika ni Mang Nestor. Ngunit namilit ang mga ito dahil nasanay na silang kay Mang Nestor lumalapit. Wala nang nagawa ang matanda kung hindi harapin sila. Bago magsimulang magpahilot, naglinis ng katawan ng matanda. Habang nagbibihis ito sa kanyang silid, hinawakan ni Mang Nestor ang tungkod na kawayang pinagkalob sa kanya ni Tatang Abraham. Sana naman makatulong ka. Nawawala na kasi ang kumpiyansa ko eh. Hindi ko alam kung may kakayahan pa ako manggamot. Matapos ay binitbit nito palabas ang tungkod. Sinimulan ang panghihilot. Nagulat ang matanda dahil hindi nawala ang kanyang kalaman. Sa halip ay naging mas mahusay ang kanyang mga haplos. Matapos ang isang pasyente, pumasok ang isa pang matanda. Hinilot din ito ni Mang Nestor. Habang tumatagal ay lalong dumadami ang mga nakapila. Dito napatunayan ng matanda na totoo ang sinasabi ni Andres. Matapos ang buong araw ng gamutan, nagpasalamat si Mang Nestor kay Andres. Nagulat na lang ito nang iabot ng Ginoo sa kanya ang sombrerong dibanig na punong-puno ng parya. Iniwan po ito ng mga tao sa atangan ng bahay niyo bilang pagpapasalamat. Eto Manong Nestor, tanggapin niyo. Ay nako, hindi na sana sila nag-abala. Hindi naman ako naniningil. Kusang loob na binigay ng mga tao ang kaunting halaga. Kaya tanggapin niyo po, Manong. Sige na nga, maraming salamat din sa tulong mo. Pasensya ka na at naabala ka pa. Ayos lang yan, Manong. Alam ko na wala kayong kasama dito. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Napakaraming tawang dumadagsa ngayong araw. Bukas wala na yan. Hindi po natin masisiguro, Manong. Lalo na nandito na uli kayo. Sige po uwi na ako. Kung sakaling kailangan nyo ng tulong, nandyan ako sa bahay. O sige Andres, mag-iingat ka sa pag-uwi. Medyo madilim na. Matapos ang pag-uusap, natulog na din si Mang Nestor. Ngunit kinabukasan nagulat ito
nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Sino ba yung ang aga-aga? Andres, ikaw pala. Bakit? Anong nangyari? Mang Nestor, kailangan ko po ng tulong nyo. Yung pamangkin kong si Katkat, sinasapian yata ng demonyo eh. Demonyo? Bakit mo nasabi? Hindi ko rin po maipaliwanag. Sumama na lang po kayo sa akin nang kayo mismo makakita. Dali-daling hinila ni Andres ang kamay ng matanda. Kagad namang hinablot ni Mang Nestor ang tungkod at sa sobrang pagmamadali, naiwan nito ang kanyang mga libreta. Pagdating sa tahanan ng pasyente, nakita ang napakaraming taong nakikisuyo. Tumahimik ang paligid nang makita nila ang matandang naglalakad. Ang ilan sa mga tao ay nagbubulungan, ngunit sinabihan ni Andres ang matanda na wag itong pansinin. Tumuloy ang dalawa sa loob ng tahanan. Nakita ang dalagang nakaiga sa mahabang papag. Sumalubong sa matanda ang isang amoy ng sinisindiang tabako. Kaya tinanong nito si Andres kung may nagsisigarilyo ba sa loob ng tahanan. Ngunit ayon sa Ginoo, wala ni isa sa mga nakatira doon ang gumagamit ng tabako. May naaamoy akong sinindihang tabako. Andres, may naninigarilyo ba dito? Wala naman po, Manong. At saka, wala naman ako naamoy ah. Hindi bale na. Alam ko na kung ano ang kakaharapin ko dito. Uunahan na kita, Andres. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko ang ganitong uri ng elemento. Malaki po ang pananalig ko sa inyo. Kaya manalig din po kayo sa taglay niyong kakayahan. Napagtanto ni Mang Nestor na tama ang binata. Sa isip-isip niya, ito ang dahilan kung bakit nakilala at nagsanay siya sa ilalim ni Tatang Abraham. Nilapitan nito ang pasyente, sinimulang suriin. Hindi nagkamali si Mang Nestor. Hindi demonyo ang sumanib kay Katkat, kung hindi isang kapre. Kapre, paano po nangyari yun eh? Hindi naman lumalabas ng bahay ang batang yan. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nasa paligid lang din ang kapre. Natipuan ng nilalang na yon si Katkat. Malalaman natin kung makakausap ko siya. Nako, tinamaan ng lintik. Nakalimutan ko yung mga libreta sa bahay. Ako na po ang kukuha, Manong. Sandali lang ho. Dali-daling tumakbo si Andres. At saktong pag-alis nito ay nagkamalay ang pasyente. Ngumiti ng nakakaloko sa matanda. Tignan mo nga naman. Ang walang silbing manggagamot. Anong ginagawa mo dito? Oo nga no. Mabuti naman. Hindi ko na kailangan mag-usal ng mga dasal para pasanibin ka. Ikaw ang dapat kong tanungin, kaibigan. Anong ginagawa mo sa katawan ng dalagang ito? Gusto ko siya, pero ayaw niya sa akin. Kaya sapilitan ko siyang kukunin. Abusado talaga kayong mga kapre. Pinagsasamantala niyo ang kainaan ng mga tao. Tignan natin kung makakalis ka ng buhay sa pamamahay na to. Hindi malaman ni Mang Nestor kung saan niya kinuha ang tapang na sabihin iyon sa nilalang. Alam nito sa sarili na wala siyang sapat na kakayahan upang labanan ang ganong kalakas na nilalang. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila isa-isang dumating sa matanda ang lahat ng dapat niyang gawin. Nang mga oras na yun, hawak ni Nestor ang tungkod na ibinigay ni Tatang Abraham. Pinipigilan ng mga tao ang dalaga para hindi ito makawala. Kaso nga lang napakalakas nito at nagawang ihagis ang lalaking nakahawak sa kanang kamay. Inilapat ni Mang Nestor ang hinlalaki sa noo ng dalaga. Sinabihan nitong kumalma. Bitawan niyo siya. Hindi na makakakilos ang dalaga.
Binitawan ng mga kalalakihan si Katkat. Nanatili ito sa kinahigaan habang nakatitig ng masakit kay Mang Nestor. Kilala ko ang enerhiyang yan. Iisang tao lang ang alam kong nagtataglay ng ganyang kapangyarihan. Sino ka? At bakit hindi mo ipakita ang totoo mong anyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo pero siguro naman handa kang makipag-usap sa akin ng maayos. Ano ang gusto mong mangyari? Simple lang. Lubayan mo ang dalagang ito at wag na wag mo na uling lalapitan. Paano kung ayoko? Wag mo kong subukan, kapre. Alam mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Hindi ko maaaring bitawan ang dalaga. Sa ayaw at sa gusto nyo, dadalin ko siya sa aking tirahan. Binabalaan kita. Wag na wag mo kong susubukan. Kung ayaw mong magkaroon ng malaking problema. Hinahamon kita, tanda. Hindi porket nararamdaman ko sa'yo si Tatang Abraham ay matatakot na ako. Alam ko ang katotohanan. Hindi ikaw ang matandang ermitanyo. Nagulat si Mang Nestor nang banggitin ng kapre ang pangalan ni Tatang Abraham. Paano mong nakilalang matandang yon? Magsalita ka! Sinong hindi makakakilala sa taong nagtatangan ng tungkod ng libong kawayan? Kaysa isang ermitanyo na may kakayahan kaming utusan. Pero uulitin ko, hindi ikaw si Abraham. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang magpanggap. Wika ng kapre. Dito napagtanto ng matanda na hindi lang basta antingero ang matandang si Abraham. Kilalang ermitanyo, ginagalang ng mga engkanto dahil sa taglay na lakas at husay sa paggamit ng lihim na karunungan. Kung ganon, nakilala mo na pala ang taong yon. Oo, hindi nga ako si Tatang Abraham. Magkaiba kami. Pero hindi rin ibig sabihin na wala ko magagawa para parusahan ka. Wika ng matanda. Biglang bumalik sa kanya mga dasal na itinuro ni Tatang Abraham. Nagawang gamitin ng matanda ang kakayahan ng hawak na tungkod. Sa paningin ng kapre, tanging maliwanag na nilalang ang kanyang nakikita na naaaninag din ito ang tungkod ng matandang ermitanyo. Dahilan para makaramdam siya ng takot. Pilit itong nagmamakaawa kay Mang Nestor. Ngunit huli na ang lahat. Sadali. Pakiusap. Iiwanan ko ang katawan ng dalaga at hindi na muling babalik pa. Pakawalan mo lang ako. Huwag mo ko papatayin. Parang awa mo na. Ngayon marunong ka magmakaawa. Pasensya na pero gaya ng sinabi ko, magkaiba kami ni Tatang Abraham. Inilapat ng matanda ang dulo ng tungkod sa dibdib ng dalaga. Napasigaw ang nilalang sa loob nito na mistulang nasusunog. Bagyang umangat ang katawan ng pasyente. Ilang segundo ay muli itong lumapat sa papag. Sa pagkakataong iyon huminahon ng dalaga at nawala ng malay. Naupo ang matanda sa tabi ng higaan. Sakto naman ang pagdating ni Andres. Mang Nestor, narito na... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil nakita nitong kalmado na ang lahat. Unti-unti na ring nagkakamalay ang pamangkin. Hindi na kailangan. Pasensya na kung pinag-abala pa kita, Andres. Maayos na ang kalagayan ng pamangkin mo. Makakasiguro din kayo na hindi na babalik pa ang kapre. Maraming salamat po kung ganun. Pero paano mo natalo ang nilalang? Wala kang gamit .
Sapat na ang malakas na pananalig at kaunting kaalaman. Sige na, magpapahinga lang ako sandali, medyo napagod ako. Sinandal ni Mang Nestor ang katawan sa kinaupuan. Ipinikit ang mga mata. Ilang sandali lang ay nakatulog ito. Hindi na ginambala pa ni Andres ang matanda. Ang pangyayaring iyon ang siyang naging mitya upang magbago ang tingin ng mga tao kay Mang Nestor. Bukod sa mas dumami ang pasyente, kakaibang swerte ang dumating sa kanyang buhay. Isang mayamang negosyante ang napagaling ng matanda at bilang pagpapasalamat, pinagkalooban siya ng malaking halaga. Alam mo Andres, wala na akong malapit na kapag-anak dito sa atin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa perang ibinigay ng mayamang negosyante na yon. Matanda na ako. Wala nang hilingin sa buhay. Bakit hindi mo ipunda ng negosyo sa bayan yung pera, Tatang? Nang sa ganun, hindi maawi sa wala yung pera. Sa palagay ko magandang ideya yan. Pero mas magandang naisip ko. Halika, samahan mo ko. Naglakad ang dalawa papunta sa kabilang bayan kung saan nakilala ni Mang Nestor si Tatang Abraham. Kaso nga lang pagdating sa lumang bahay kung saan namalagi ang matanda, hindi na ito nakita. Sino po bang hinahanap natin dito? Luma na ang bahay na yan ah. Mukhang wala nang nakatira sa loob. Isang matandang kaibigan na siyang dahilan kung bakit tinatamasa ko ang ganitong buhay. Nais ko sana magpasalamat sa lahat ng itinulong niya sa akin. Kaso nga lang Manong, mukhang wala na siya dito. May alam ka bang lugar kung saan siya maaaring nagpunta? Nandyan lang yan sa paligid. Halika, maglakad tayo sa gawing yon. Patuloy na naglakad ang dalawa. Ngunit hindi nila natagpuan si Tatang Abraham. Wala ding nakakakilala sa matanda, kaya nagpa siya silang umuwi. Sa paglipas ng panahon, patuloy na ng gamot si Mang Nestor. Naging mag-aaral nito ang magtsuwing Katkat at Andres. Dahil sa nangyari sa dalaga, nabuksan ang ika-6 nitong pandama. Ginabayan ni Mang Nestor si Katkat hanggang sa maging biyasa ito sa paggamit ng kakayahan. Mukhang marami tayong pasyente ngayong araw ah. Handa ka na ba, Katkat? Opo, Tio Andres. Hayaan muna nating magpahinga si Mang Nestor. Tama ka. Gamitin natin ang mga kalamang itinuro niya para ipagpatuloy ang sinimulan. Naupo ang matanda sa sulok habang pinapakinggan ang pag-uusap ng magtsuhin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kapayapaan ng matanda na tila nakontento ito sa kanyang buhay. Matapos ang gamutan ng araw na yon, kinausap ni Mang Nestor ang dalawa. Katkat, Andres, mahusay ang ginawa niyo ngayong araw. Marami tayong natulungan. Masasabi kong hindi ako nagkamali sa pagpapasyang ituro sa inyo ang aking kalaman. Hayaan niyo, sa kahuli-huling lakas ko, ituturo ko sa inyo ang huling bahagi ng libreta. Hindi na kailangan, Manong. Hayaan mong kami ang magpatuloy sa mga aral na ito. Hayaan mong punan namin sa sariling pamamaraan ng mga kalamang ibinigay mo. Sapat na ang ginawa mong tulong. Ayoko lang na mga pa kayo sa dilim kagaya ko. Hanggat may nalalabing lakas sa aking katawan, hayaan niyong ibahagi kong sekreto na ibinigay sa akin ni Tatang Abraham. Andres, tanggapin mo ang tungkod na ito. Mula yan sa libong kawayan. Ito ang nagbibigay sa akin ng kalaman at sapat na lakas upang magamit ang kapangyarihan ng mga dasal na nakapaloob sa tungkod. Pero Manong, hindi po ako karapat dapat na magmana ng tungkod niyo. Ako ang magpapasya at ikaw ang napili ko.
Bilang nakakatanda, gabayan mo si Katkat. Ipagpatuloy niyo ang aking simulain. Tumulong sa iba nang hindi humingi ng anumang kapalit at kabayaran. Makakaasa po kayo, Manong. Hindi kami tatalikod sa aming tungkulin. Bilang pagtanaw ng utang na loob, buong puso po namin ipagpapatuloy ang inyong sinimulan. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Maraming pagsubok ang nagdaan, ngunit kampante ako malalampasan niyo ang lahat ng ito. Sa gabay at patnubay ng amang may likha. Huwag kayo mag-alala dahil kahit mawala man ang pisikal kong katawan, hinding-hindi kayo iiwanan sa pamamagitan ng tungkod, maging ang gabay ng usa, patuloy na maiiwan sa inyo. Tutulungan kayo sa araw-araw. Sa paglipas ng panahon, naging mas mahusay si Katkat sa panggagamot. Pinagsabay din ito ang pag-aaral ng kolehiyo bilang bahagi ng pangako kay Mang Nestor. Samantalang si Andres, pinangasiwaan ang perang naiwan ng matanda. Nagtayo ng negosyo sa bayan at sa pamamagitan ng kaalaman ni Katkat, nagawa silang pagalingin. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring nanggagamot ang dalawa. Bagaman abala sa sariling pamilya si Katkat, tinupad pa din ito ang pangako na hindi kailanman tatalikod sa sinumpaang tungkulin sa Diyos. Si Andres, tumanda ang binata, naging masaya sa tagumpay ng pamangkin. At lahat ng meron sila sa kasalukuyan dahil kay Mang Nestor, pamana ni Tatang Abraham, ang tungkod ng libong kawayan at gabay na usa. Bagong kwento pa rin ang susunod na istorya. Ito ay tungkol sa sibat ni Longinus. Simula na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gabo. Taong 1970, probinsya ng Palawan. David, pasensya ka na sa tahanan namin ha. Hindi malawak ang espasyo. Nga pala, ito ang kwartong gagamitin mo habang nandito ka sa amin. May papag, may upuan at mesa sa tabi. Isa lang ang bintana. Tapos itong bakanteng altar, pwede mong patungan ng mga gamit. Pero yung magagaan ha, para hindi bumigay. Gawa sa kahoy yan eh. Tapos sa sobrang tagal, baka rumurupok na. Itong aparador pwede mong lagyan ng mga damit. Nilinis ko na lahat, wala nang alikabok. Basta huwag kang maihiyang magsabi kung may kailangan. Iwan na kita ha para makapagpahinga. Bumaba ka mamaya para magapunan. Wika ni Manang Pina. Ngumiti na lamang si David. Nang mag-isa sa loob ng kwarto, lumabas ang totoong nararamdaman. Sa katunayan, labag sa kalooban ng ginawa. Pero napilitan dahil hindi na masikmura ang pagmamalupit ng ama. Ito na lang ang palaging nasusunod mula sa pagpili ng mga kaibigan, sa paaralan na papasukan, maging ang kursong kukunin sa kolehiyo. Ngayon ang unang araw ng eskwela, pero umuwi ng probinsya para magtago. Ang kurso sanang pag-aaralan ay criminology, subalit sa engineering pinasok ng ama. Wala siyang interes sa ganitong larangan. Ang tanging naibigan ay pagpupulis, humawak ng baril, maging alagad ng batas. Si Manang Pina ay dati nilang katulong sa tahanan. Ito rin ang nag-alaga sa ama noong kabataan. Dito naisip ni David na manuluyan dahil masyadong malayo sa pinanggalingang lungsod. Liblib ang lugar. Hindi may isip ng kahit sino na dito siya nagtatago. Pangalawang ina kong ituring ang matanda. Gayon din ito sa kanya, anak kong ituring. Pagkatapos magpahinga, lumabas si David upang tumulong sana sa kusina pero hindi pumayag si Manang Pina. Bisita siya kaya nararapat lamang maupo at walang gagawin. Ang ginawa na lamang ng binata,
Nagmasid sa mga poong nakailera sa malawak na altar sa kabilang bahagi ng sala. Merong iba't ibang poon na makikita katulad ng Santo Niño, Birheng Maria, San Lorenzo, San Juan, Birhen sa Lourdes, Santa Ana, Birhen ng Santo Rosario, at ang Batang Jesus. Napapaligiran ng mga bulaklak, mga rosaryo, at iilang kandilang nakasinde sa harapan. Sa kabila nito, isang poong may bitbit na sibat ang nakaagaw ng atensyon ng binata. Tinitigan niya itong mabuti habang tumatagal na pukaw ang interes sa sandata. Yan si San Longinos. Hindi talaga pangalan ng Longinos. Termino lang na binigay sa kanya dahil siya ang kawal na sumibat sa tagiliran ni Jesus nung pinako sa krus. Hindi rin siya santo. Isang hamak na kawal, sundalong Romano. Napalingon si David nang magsalita si Manang Tina. May bitbit na kaldero na dinala sa lamesa. Magkarugtong lang ang sala at kainan dito sa tahanan. Ganun po ba? Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganito eh. Kung hindi siya santo, kumbaga parang sinabi lang para may maalala yung mga tao na siya yung kawal na sumibat kay Kristo? Parang ganun na nga. Pero may sumasampalataya pa rin sa kanya dahil siya ang matibay na saksi sa nangyaring pagkrus sa ating Panginoon. Pero alam mo ba, nagmimilagro ang sibat na hawak niya. Isa lang sandatang yari sa bakal, pero dahil bumaon ito sa katawan ni Kristo, nanalaitayang dugot tubig mula sa talim hanggang sa dulo ng hawakan. Tila nabahiran ng kabanalan. Naging saksi ang sundalong Romano sa nangyari sa mga sandaling iyon. Kagaya na lang ng pagdilim ng paligid, paglindol, at mga huling salita na binitawan ng anak ng Diyos. Wika ni Manang Pina. Namangha ang binata sa lawak ng kalaman. Paano nyo naman po nalaman yung bagay na yan? Patagal na pong panahon nangyari yan ah. Alam ko na. Nabasa nyo po ano? Wika ni David nang masulya pa ng libro. Nalaman ko dahil narinig din sa kwento ng tiyuhin ko, pari sa Roma. Doon sa Italia, kung saan nakatayo ang St. Peter's Basilica sa lungsod ng Batikano, simbahan na tahanan ng Santo Papa. Si Tio Donato ang nanilbihan bilang pari doon at alam niya ang tungkol sa kwento ni San Longinos. Kaso nga lang, hindi ko napakinggan ng lahat eh. Sa maiksing panahon ko lang siya nakasama, tapos hindi dito sa tahanan ni Lolo ko nakatira noon. Nasaan na po yung tiyuhin niyo? Baka pwedeng makausap. Gusto ko pong marinig mula sa kanya yung kwento eh. Kung pwede lang sana kaso wala na siya eh. Ilang beses ko nga lang nakita nung una niyang pag-uwi dito sa amin eh. Bata pa ako ng mga panahong yon. Pagbalik niya ng Italia, nabalitaan na lang namin. Yumao dahil sa karamdaman. Siya ang nagdala ng poong iyan. Nalungkot ang binata nang malaman na yumao na pala ang tsuy ng matanda. Pagkatapos ng usapan ay nagsalo na sa hapag. Nang mga sumunod na sandali, hindi dinalaw ng antok si David dahil namamahay. Kahit anong pilit ay hindi pa rin makatulog. Ang ginawa na lamang, ayusin ang mga gamit. Habang isa-isang inilalatag ang mga damit, napansin ng binata ang pinakababang sahig ng aparador. Kinapaat na lamang natanggal. Pagkangat, bumungad ang isang nakakandadong maliit na pintuan doon mismo sa pinakasahig ng bahay. Hindi na rin kailangan ng susi. Kusang nagbukas dahil naging marupok sa kalawang. Nang buksan ang pintuan, bumungad ang butas na kasya lamang ang kamay. Sinilip niya ito pero walang nakita. Kipit balikat na iniwanan ng pansin. Kinabukasan, tumulong si David sa paglipat ng mga gamit sa kabilang tahanan. Nagsisilbi itong bodega dahil wala nang nakatira.
Ang kwartong kanyang tinulugan, dating silid ng tiyuhin ni Manang Pina. Ang mga kagamitang naiwan ng yumao ang kanilang hinakot. Habang nagtatambak, nakaisip ng katanungan ng binata. Manang Pina, kung dating pari ng Batikanong tiyuhin nyo, paano nangyari yun? Hindi naman siya banyaga. Ang angka na pinagmula namin ay magkahalong Espanyol at Italyano. Mga magulang ni Tio Donato, may lahing Italyano. Sa katunayan sa Roma siya lumaki. Nang malamang may kaanak dito sa Pilipinas, ayun umuwi para makilala kami. Kung nakita mo lang, kung gaano kamistiso at katangkad, ay parang puon talaga. Perpekto ang itsura. Tumatango ang binata. Tinapos na rin nila ang pagtatambak at bumalik na sa kabilang bahay. Nang mga sandaling ito ay pinasyal ng matanda si David sa lugar. Sa kanilang sityo nag-ikot at dahil walang masyadong galaan, madaling natapos. Pagbalik ng tahanan, dumiretso ng kwarto ang binata. Habang nakaupo sa papag, napatingin sa harapan ng aparador. May kung anong nag-udyok sa kanya na muling silipin ang nakitang butas. Walang pagdadalawang isip na binuklat ang sahig. Ilang sandaling natigilan si David sa pagbungad ng butas. Sa puntong ito hindi maintindihan ang nararamdaman. Nagtatalo pa rin ang ideya sa isip. May parting nagsasabing alamin kung ano ang naroon. Sa kabilang banda naman ay merong pumipigil. Pero kalaunan, natagpuan ng sariling kinuha ang bagay na nahawakan. Habang hinihila pa itaas, unti-unti namang nagtataka kung ano ito. Nang tuluyang makuha, nakita ang isang bagay na 5 pulgada ang haba. Maingat na inilatag sa sahig. Sinimulang pagpagan ng alikabok. Muli na namang napansin ng binata ang pagtatalo sa isip na para bang may 2 panig na kanya-kanya sa pagbulong kung ano ang nararapat gawin. May parteng nagsasabing tignan ng loob. Meron ding naguutos na wag. Kaso ang unang nanaig ang sinunod ni David. Dahan-dahang tinanggal ang nakagapos na lubid sa kabuuan. Kasunod ay ang telang satin. Sa puntong ito, bumungad ang isang mahabang sibat na may kaunting sira sa iilang bahagi dulot ng kalawang. Gayunpaman ay buo pa rin. Ang talim ay umabot sa sukat na 15 pulgada. Ang hawakan ang pinakamahaba na 5 talampakan. Sa pagsusuri ng gamit na isip ng binata ang poon ng Sanglonghinus. Dahil dito dali-daling nagtungo ng altar sa baba. Tinignang mabuti ang poon. Hindi siya makapaniwalang nakita ang sibat. Teka, bakit nandito yung sibat? Ilang siglo na'y nagdaan. Totoo ba itong nakikita ko? Bumalik si David upang tignan ang sibat. Dala-dala ang poon para suriin. Walang duda na parehong-pareho. Mula sa hugis hanggang sa pormahan. Napaupo na lamang sa harapan ng sibat. Hindi makapagsalita. Habang tumatagal ang pagtitig ng binata, bigla siyang hindi mapakali. Napapalinga dahil pakiramdam merong umaaligid na mga elementong hindi nakikita. Pagtingin muli sa sibat, dali-dali itong binalot at saka binalik sa kanilalagyan. Napahugot ng hininga si David. Nagpahangin dahil nahirapang huminga. Kasabay naman ito ang pagdating ni Manang Pina mula sa kapitbahay. May dalang masamang balita. David, mabuti na lang napaaga ang paglilibot natin sa lugar. Dahil kung ngayon pa lamang, pati tayo, masasaniban. Napansin mo ba yung mga kabataang naglalaro doon sa pastula? 2 sa mga yon sinapian ng masamang espiritu. Ayun, dinala sa albularyo para magamot. Kung ganun mas mabuti nga pong napaaga yung pag-iikot natin. Kawawa naman yung mga bata. Sa tingin ko nasa edad 6 hanggang 10 ang mga yun eh. Tama ka.
Mga apo ng kumari ko. Dinala sila sa albularyo. Sa mga oras na to ligtas na ang dalawa eh. Magaling at mahusay kasi sa ganitong usapin si Manong Galyo. Marami na siyang napaalis na demonyo sa mga sinasapi ang katawan. Mabuti nga dito sa lugar natin nakatira. Kahit papano, madaling masolusyonan ng mga bagay-bagay. Manggalyo, albularyo manang. Ayos lang po ba kung bibisita ako sa tahanan ng sinasabi niyong Manggalyo? Gusto ko lang po makita ang isang albularyo. Wala kasing ganyan sa syudad na pinanggalingan ko eh. Pwede naman. Sakto doon din ang tungo ko. Ay sandali, maghahanda lang ako. Sabay nilang pinuntahan ang tahanan ng albularyo. May kalayuan pero kaya namang lakarin sa loob ng ilang minuto. Panay pa rin ang lingon ni David dahil masyadong masukal ang dinaanang kagubatan. Pakiramdam niya ay may sumusunod. Pagdating, sa bakuran palang bumungad na ang mga taong ginamot ng albularyo, kabilang narito ang mga batang sinapian. Nag-antay sila ilang sandali bago nakausap si Manggalyo. Nakaramdam ng kaba si David. Kung hindi nagsalita si Manang Pina, hindi mapuputol ang tingin. Manoy, dala ko na ang pang-alay sa nasagi kong duwende. Kailan ba gagawin ang ritual? Ilapag mo lang sa mesa, ako na ang bahala. Hindi mo na rin kailangan manatili. Ayos lang kahit wala ka. Sino pala ang kasama mo? Anak siya ng dati kong amo, si David. Hindi nagkasundo sa ama kaya pumunta dito para umiwas sa gulo ng pamilya. Ako muna ang nag-alaga. Ganun ba? Ayos lang ba kung hiramin ko muna? May mga bagay na kakailanganin buhatin kaso hindi ko kaya eh. Matanda na ako. Malakas naman siguro ang batang yan. Wala pong problema. Ikaw ba, David? Nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw tong kailangan ni Manoy eh. Babalikan naman kita mamayang hapon. May pupuntahan lang ako sa kabilang sityo. Pumayag ang binata kahit merong pag-aalinlangan. Nang sila na lang ng albularyo ang naiwan, hindi maiwasang kabahan. Pinuna ito ni Manggalyo nang mapansin. Iyo, huwag kang matakot dahil wala akong gagawing masama. May mga bagay lang akong itatanong sa'yo. Ito pa lang ang una nating pagkikita, pero may napapansin na ako kagad eh. Gusto kong maging totoo ka sa pagsagot. Inosente ka nararamdaman ko eh. Pero may umaaligid sa'yo. Itim na aura. Sa pakiwari ko, nagsimula pagdating mo dito sa lugar. Ano bang ginawa mo nitong mga nakalipas na oras? Kailan ka ba dumating dito sa amin? Kumunot ang noo ni David. Hindi maintindihan ang sinabi ng matanda. Gayunpaman, sinubukang alalahanin ang mga ginawa. Wala naman ho. Sa tahanan lang po ko ni Manang Pina. Kumain, natulog. Naglinis ng mga gamit. Namasyal sandali. Yun lang naman po. Pagpapaliwanag ni David. Yun lang sana ang planong sabihin. Kaso nga lang iba ang titig sa kanya ng matanda. Kaya napilitan pa siyang magkwento. Hindi makapaniwala si Manggalyo. Narinig na dati ang tungkol sa sibat ni Longinus, pero wala sa isipan na nakatago ito sa kanilang lugar. Nung una ay ayaw niyang maniwala, pero dahil sa nakikitang elementong nakapaligid sa binata, hindi na maiwasan. Upang malaman kung gaano ito katotoo, humingi ng abiso kay Manang Pina na masuri ang tahanan, lalong-lalo na ang dating silid ng tsuhing pare. Sa pagbungad ng banal na sibat, dali-daling nagkarga ng orasyon si Manggalyo upang labanan ang tukso nito. Sumagi sa isip ang naririnig na hindi pwedeng basta nalang hawakan dahil posibleng lukubin ka ng malakas na enerhiya. Kagad niyang inutusan si David na balutin ng sibat nang hindi na kayang labanan ang puwersa ng panunukso. Ano pong nangyari, Manggalyo? Kahit po pala biyasa, nahihirapan pa rin labanan ng isipan. Ganyan din po yung nangyari sa akin eh. Parang ang daming bumubulong. Pero karamihan po sa mga bulong na yun, negatibo yung sinasabi sa akin.
Pero ang ipinagtataka ko, paanong napunta sa bahay na to ang ganitong klase ng gamit? Pagmamay-ari ito ng Batikano, bagay na hindi pwedeng ilabas sa banal na simbahan. Habang nag-uusap ang dalawa ay pumasok ng silid si Manang Pina. Sa sandaling nakita ang sibat. Siya ang dinumog ng mga panunukso. Sinulsula na kunin ng sandata. Dahil kontrolado ang pag-iisip, walang pasabing kinuha ito. Dali-dali namang inawat ni Manggalyo at David. Umusal ng dasal ang albularyo kung kaya't napukaw ang kamalayan ng matanda. Pagbalik sa ulirat, nanghina at nawala ng malay. Mahina ang dunga ng iyong tiyahin, kaya siya madaling nalukob ng mga boses. Huwag kang mag-alala, kailangan niya lang magpahinga, magigising din yan. Manong, nagtataka lang ako eh. Batay ho sa kwento, banal ang sibat ni Longinus. Dahil dyan po dumalo yung banal na dugo eh. Paano pong nangyari na maraming elementong umaaligid dyan? Kahit sa kasamaan o sa kabutihan ng isang gamit, palaging merong nakapaligid na elemento, nilalang, mga masamang espiritu. Kapag malakas ang puwersa ng isang bagay, palagi silang nandyan at nagbabantay. Nag-aantay ng tamang pagkakataon upang impluwensya ng taong gagamit nito upang udyukan ng kasamaan. Pagkatapos ng pag-uusap, umuwi ng tahanan ng albularyo. Naabutan ang mga pasyente na merong iniinda. Habang isa-isang tinitignan ang mga ito, nakilala ni Manggalyo ang presensya. Ito rin yung mga elemento't nilalang na umaaligid sa sibat. Kinutuban siya na maaaring nagbukas ang lantawan kasabay ng pagtuklas ng sibat. Dahil dito binalikan si David, tinalakay ang mga hakbang na gagawin upang mapigilan ang mga nilalang sa paglabas ng lantawan. Sa puntong ito naikwento ni Manang Pina kung paanong napunta sa tahanan ang sibat. Nung umuwi ng bansa ang Chewing Pare, hindi to basta bumisita. Nakita niyang nag-uusap ang tiyo at ang kanilang lolo. Nakiusap na pangalagaan ang iiwang gamit. Hindi malinaw kung ano ang rason. Nagsimula ng kumilos sa mga nilalang sa lantawan. Isa lang ang naisip kong paraan. Kailangan nating isauli ang gamit sa Batikano. Pina, meron ka bang alam na pwede nating makausap? Pinunta nila ang simbahang pinagsisilbihan ng kakilalang pare. Hindi sumama si Manang Pina dahil maulan ng mga sandaling iyon. Madulas ang daanan, limitado ang masasakyan. Naiwan ng matanda sa tahanan upang bantayan ang gamit. Pagdating nila David at Manggalyo sa kumbento, wala ang paring hinahanap. Kasalukuyang dumalo sa pagpupulong sa syudad kasama ang iba pang alagad ng simbahan. Inihabilin na lang ang pakay sa lugar. Pagbalik sa bahay hindi makapaniwala sa naabutan. Si Manang Pina, nangingisay habang nakatayo sa dulo ng hagdan. Hawak-hawak ang sibat. Manang, ano pong ginagawa nyo? Bitawan nyo po yung sibat, Manang Pina. Gumising po kayo! Wika ni David. Subalit tuluyang nilamon ng kasamaan ng matanda. Dito na nagkarga ng panggapos si Manggalyo. Kinausap ang nakasapi sa matanda. Bibigyan kita ng pagkakataong umalis sa katawan ng taong yan. Alam mo ang batas sa pagitan ng mga buhay at patay. Sa pagitan ng mga elemento't nilalag. Lumalabag ka. Alam mo ang kabayaran sa ginagawa mo. Matandang ermitanyo, gawin mo ang dapat mong gawin at gagawin ko rin ang sa akin. Muling nagbato ng tigalpo ang matanda. Subalit walang nagawa nang gumamit ng puwersa ang nilalang. Tumilapon ito sa kabilang bahagi ng tahanan. Bumangon, lumaban. Kaso nga lang masyadong malakas ang puwersa nito. Kitang-kita ni David kung paanong lumabas ang dugo sa bibig ng matanda. Manong, ano pong gagawin natin? Hindi niyo po kaya yan!
Kumalma ka, iho. Nagsisimula pa lang ang laban. Huwag mong iparamdam sa mga elemento at nilalang ang kahinaan mo. Sa oras na makaramdam sila ng takot, mas lalo silang lumalakas. Hindi nagpaawat ang albularyo. Patuloy sa pakikipaglaban hanggang sa unti-unting nanghina ang katawan. Maraming dugo na ang nawala sa kanya. Sa kabilang banda, may kung anong boses ang pumapasok sa isipan ni David. Kusang gumalaw ang katawan ng binata papunta sa kwarto ng dating pare. Naghalungkat ng mga gamit. Isang purong tanso na patusok ang nakita niya. May mga letra at simbolo na nakaukit sa likod. Hindi maunawaan kung ano ang mga ito. Kagad niyang kinuha at bumalik sa lugar. Hoy! Demonyo! Wika ni David habang tinututok ang tanso. Hindi ito ang oras para magpatawa, binata. Nanigas ang katawan ni David. Ramdam niya ang takot habang nakatitig sa kanya ang nilalang. Napapadaing ang binata. Unti-unting nababali ang mga daliri sa kamay. Bago pa mapuruhan ng husto, inagaw ni Mang Galyo ang tanso. Buong puwersang ibinato sa demonyo. Nadaplisan lamang ito sa muka. Huwag mong idamay ang bata dito. Sabihin mo sa akin, anong gusto mong mangyari? Ramdam ni David na parang sumusuko na ang matanda sa laban. Teka Manong, ano pong ginagawa niyo? Hindi lang tayo ang naiipit sa sitwasyon, iho. Maging ang mga kababaryo na dadamay sa ginagawa niya. Nakita mo nangyari sa mga pasyente at patuloy lang itong mangyayari. Kaya makikipagkasundo ka Manong para matigil yung ginagawa niya. Bakit parang naduduwag ka? Hindi masamang maging duwag kung maraming buhay ang maisasalba. Alam mo ang gusto ko, manggagamot. Ialay mo sa akin ang iyong kaluluwa. Naglakad papalapit sa kanya ang demonyo. Sinugatan ni Mang Galyo ang kanyang kamay. Kitang-kita kung paanong umagos ang dugo. Bago pa magdampi ang palad ng demonyo at ni Mang Galyo, muling kumilos si David. Kinuha ang patulis sa tanso. Walang pagdadalawang isip na binaon sa nilalang. Namayani ang nakakabinging pag-angil sa buong lugar. Kitang-kita ni David kung paanong pumasok sa lantawan ang lahat ng itim na usok. Naging maaliwalas ang buong lugar. Kaso nga lang ang sumunod na nakita. Nakabaon ng tanso sa katawan ni Manang Pina. Kagad dinaluhan ng albularyo at pinigil ang pagdurugo. Kaso nga lang pagkalipas ng ilang oras, tuluyang namatay si Manang Pina. Napaluhod sa paanan ng yumaong matanda si David. Humagulgol habang humingi ng kapatawaran. Iho, wag mong sisihin ang iyong sarili. At siguradong kung alam ni Pina ang nangyayari, yan din ang iuutos niya sa'yo. Sakripisyo, iho. Hindi mababaw ang kamatayan ni Pina. Inalay niya ang kanyang buhay upang mailigtas ang ating mga kababaryo. Matapos ng kaganapan, nanatiling tahimik si David. Hindi magawang umalis sa tabi ng binuburol na katawan ni Manang Pina. Tulala ang binata. Naiiyak sa tuwing maiisip ang ginawa. Hindi na rin muna pinag-usapan ng pangyayari. Inantay na matapos ang libing. Ako si Padre Solis, ang mabuting kaibigan ni Pina. Narinig ko na inahanap niyo ko sa simbahan. Anong may tutulong ko sa inyo? Detalyadong pinaliwanag ni Mang Galyo at David ang buong pangyayari mula sa pagkatuklas sa nakatagong sibat hanggang sa punto ng kamatayan ni Manang Pina. Hindi naman nagdalawang isip ang pare na tumulong upang maibalik ang sandata. Lumipas ang ilang araw, napanatag ang kanilang kalooban, maayos nang nakabalik ang sibat. Sa kabila ng pangyayari, meron pa ring palaisipan na gumugulo sa isipan ni David at ng albularyo kung paanong nagawa ng binata ang pagpatay sa nilalang.
Isang bagay lang ang naiisip ko, iyo. Ito ang tadhana mo. Ginagabayan ka ng mga banal na espiritu, elemento at nilalang. Hindi basta-basta ang mga nakita at nakaengkwentro mo. Kung normal na tao, siguradong mababaliw. Pinupuri kita, iho. Mabuti ang kalooban mo. Handa kang tumulong kahit kanino. At dahil wala na si Manang Pina, nilisan na rin ni David ang lugar. Bumalik sama, pero sa pagkakataong ito, hindi pumayag na basta na lamang gawing sunod-sunuran. Ang dating pangarap na maging pulis, napalitan ng pagnanais na maging alagad ng simbahan. Tumibay ang pananampalataya, interesadong matutunan ang iba't ibang uri ng kaalaman. Maraming taon ang lumipas, natupad ang pangarap ni David. Naging ganap na kasapi ng simbahan. Inalay ang kanyang buhay sa pag-aaral ng lihim na karunungan upang tumulong sa kapwa at maiwasan ang nangyari sa kanyang Manang Pina na minsang namatay dahil sa panggagambala ng demonyo.